Eto na guys, ang aking first hot prediction sa Miss Universe 2025. Kilalanin. Hello Cruellas, mabuhay. This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel Gaysal Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang aking top 10 first ever prediction dito sa Miss Universe 2025. O, di ba? So, sino na nga ba ang nangunguna sa aking prediction? At syempre, sabay-sabay nating malalaman yan. Hindi, kayo pala. Ako, alam ko na. Syempre, kinilatis ko lahat ng mga candidates kung sino nga ba yung karapat-dapat na umabot sa aking top 10. O, di ba? Top 10 lang muna ito. At hindi pa natin nakikita at nakikilala yung ibang mga contestant. Pero so far, sana bilang ko nasa 40 plus na sila. Di ba? 40 plus, pero hindi. Around 50 plus na ang official candidate ng Miss Universe 2025. At syempre, nangalap nga ako ng impormasyon sa mga girls na ito kung sino nga ba ang deserve na mga pasok sa first ever prediction ko sa Miss Universe 2025. At eto na nga sila. Yes. My number 10 sa aking listahan, Palestine, Nadine Ayob. O, diba? Kilala naman siguro ninyo siya, diba? Imposible hindi nyo kilala kung pageant lover kayo. Kilala niyo siya ng bongga-bongga. Siya lang naman ay may 1.7 million followers so far sa kanyang Instagram, at ito yung mga gustong-gusto ni Mr. Nawat at ng Miss Universe Organization. Yung malaki ang follower para makapagbenta. Chat lang. Hindi, nilagay ko sa aking top 10 si Miss Palestine or Palestine. O bahala na kayo kung ano dyan. Magsampala na lang kayo kung ano ba talaga ang tamang pronunciation niyan. Palestine or Palestine. Parang wala akong tumama sa sinabi ko. Charot lang. At ito nga ay nanggaling sa Miss Earth. At syempre, nakita naman natin ang kanyang communication skills, ang kanyang everything na pinakita sa evening gown and swimsuit, kabog. O, diba? So, kailangan pa niyang mag-practice ng bonggang-bongga para mas lalo siyang kumabog sa Miss Universe. At dito nga sa Miss Earth ay naging elemental queen siya. Tingnan natin sa Miss Universe kung aabot ba sa dulo. Si Nadine Ayob, my number 10. My number 9 sa aking listahan, walang nakapag, feeling ko hindi pa siya pinapasok sa prediction niya, pero ang lakas nito. Grabe, nanalo sa challenge ng Miss Universe Latina, Yamalenx Hernandez, na merong Instagram follower na 139,000. Ang konti. Charot lang, pero itong si Yamilex na to ay isang taga Dominican Republic at saka kabog na kabog talaga ito. When it comes sa galawan at saka sa mga swimsuit and evening gown, kaya niyang umabot doon hanggang sa Miss Universe sa dulo. Pero kukulangan pa rin ako sa kanya. Siguro palay po pa. Charot lang, hindi. No. Siguro gawin niya ang lahat para maging tone pa rin yung body. At saka yung social media niya, medyo palakihin niya. Medyo kakarampot kasi. Medyo. Pero nilagay ko pa rin siya sa aking number 9 kasi nagtitiwala ako sa kaya niya magagawa. Number 9, Miss Latina Yamalenx Hernandez. My number 8 sa aking listahan. Si number 8 na to, puro mukhang hindi siya pinag-uusapan, pero ang lakas nito. Ang lakas talaga nito. Number 8, Turks and Caicos. Si Bernice Dickinson. Ala, huwag kayong pakakabog-kabog dito. Napakagandang babae. Ang kanyang Instagram ay merong 7.7 thousand kinemerot followers.
Pero grabe yung mga materyales na ibinibigay niya. Si Turks and Caicos mukhang hindi napapansin ng fans, pero ako pansin na pansin ko. Kasi kabog talaga yung face niya, pang Miss Universe. Talagang, nung nakita ko siya, wow, pwede to. Pwedeng kumabog sa Miss Universe beauty pageant. Kung women of color lang ang ating magbabasihan, isa siya sa pinakamagandang women of color na kabog at kapasok na pasok sa panlasa ko sa Miss Universe 2025. My number 7 sa aking listahan, Chile, si Inamol. Tang Inamol. Charot! Nakakaloka naman kasi yung pangalan niya. Inamol. Pero huwag kayong tatawa-tawa dahil si Tang Inamol ay may 1 million followers sa Instagram. Nakakaloka. Nakakaloka kasi yung pangalan niya. Ano ba? Hindi. May 1 million followers siya sa Instagram. Kaya huwag kayong tatawa-tawa sa pangalan niyang Inamol. Number 7 siya sa akin listahan. Napakagandang babae. Si Miss Universe Chile. Ay, talaga lang naman. Talaga, nakakalalaki. Grabe kung pagang full package talaga si ate mo. Ewan ko na lang kung ano ang kaya niyang gawin pag inilaban niya talaga mismo siya sa Thailand sa November. So, abangan natin. Pero kabog talaga siya sa akin. Promise. Pati name niya. Tang Inamol. Inamol, nakakatawa. Ay, nako. Number 7, Chile Inamol. Yes, number 6 sa aking listahan. Hindi siya umabot sa top 5 ko, pero still, malakas pa rin siya sa aking pakuwari. Venezuela, Stephanie Abasali, na meron siyang 240,000 followers sa kanyang Instagram. Chuchuchu, hindi ko alam sa Facebook, hindi ko chinek. Ayun, pero Venezuela is Venezuela. Iba sila. Apakagandang babae. At take note, napakagaling mag-English nito. Talagang, mukhang siya ang Miss Venezuela na super kabog when it comes sa Inglesan. Na beauty queen. Isa sa mga Venezuela na super pack na pack sa English. Hindi kagaya last year na inay na nga, hindi pa masyadong magaling mag-English. Pero umabot ng top 5, eto pa kaya. Kaya ang lakas talaga ng pakiramdam ko dito kay Stephanie Abasali. Kasi talagang Miss Universe vibe talaga siya. At talagang kabog na kabog talaga siya. At Venezuela, huwag tayong patulog-tulog. Venezuela yan eh. O di ba? So, abangan talaga natin siya ng bonggang-bongga. So, ito na nga. Ito na ang aking top 5. Yung top 5 ko, hindi ninyo siguro top 5 for sure. Nararamdaman ko kasi hindi ninyo, oo, tama. Siguro, kilala ninyo ang nasa top 5 ko, pero I think ako lang yata ang magta-top 5 dito sa girls na ito. Number 5 sa aking listahan, Guadalupe. Diba? Kilala ba ninyo si Guadalupe? Ayun. Ba naman niya, ang hirap naman ng bansa mo. Si Opeli Mizeno. Kilala ba ninyo si Opeli Mizeno? Nakakaloka. Ito na nga. Ikikwento ko na. Alam nyo ba, naging first runner-up siya sa Miss World competition representing France. Batch yata na to Michelle D, no? Yes, batch siya ni Michelle D. First runner-up. Yes, tama. Ano ba? Correct me if I'm wrong. Basta naging first runner-up siya sa Miss World. Tapos na-represent niya yung France. Ngayon, representative siya ng Guadalupe for Miss Universe 2025. Kabog talaga ang ganda-ganda ng babae ito. Isa sa mga perfect ang pasarela pag maglakad. Amazing, maganda, sexy, matalino, everything. Ang kanyang advocacy, pasabog. So wala kang, kumbaga, wala kang butas na makikita kay Miss Guadalupe. Si credential niyang galing siya sa Miss World, first runner-up. Diba? So, pasok na pasok at kabog na kabog siya talaga sa aking number 5. I'm very, very sure na isa siya sa mga contender ngayon sa Miss Universe na pwedeng makoronahan. My number 4 sa aking listahan, eto, ang lakas din nito, mapapalakpak ka talaga kasi kabog na kabog sa aking number 4, Cote d'Ivoire.
Olivia Yates. O, di ba? Si Olivia Yates, meron lang siyang 766K, pero at least mataas pa rin yun. Malapit na sa 1 million yung followers niya sa Instagram. Pero, galing din si Olivia Yates sa Miss World at third princess yung lola nyo. Ay, nako. Ang ganda ng credential, ang talino, ang ganda pa ng advocacy, maganda ang mukha, maganda ang katawan, everything, matangkad. Oh, the credential is amazing. Kaya hindi mo pwedeng ilaglag sa top 5 si Miss Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. Ha? Cote d'Ivoire. Ano ba? Ang hirap naman ng mga bansa ninyo. Lumayas nga kayo dyan, lumipat kayo doon sa Japan. Nahirap naman banggitin ng mga bansa ninyo. Basta si Olivia Yates ay number 4 sa aking listahan. Nahirapan ako magbanggit ng mga bansa nila. Ba't napakahirap? Ayun, number 3 sa aking listahan. Pero, hindi ko siya bet actually. Pero, syempre bilang vlogger, o diba, aminin natin, malakas talaga siya sa competition. Thailand, Pravinar Singh, also known as Vina Dagurang. Ha? Charot, marami na naman magagalit sa akin ito. Vina Dakulobot, charot lang. Hindi, syempre, ang representative ng Thailand, syempre, home country, imposible hindi makakapasok yan ang bonggang-bongga. Number 3 siya sa aking listahan na merong 1 million din siya, followers sa kanyang Instagram. Kumbaga, top 3 siya sa pinakamaraming followers. Wala pa rin kakabog kay Miss Palestine, di ba? Kabugayera yung kanyang followers, grabe. Pero number 3 ko lang si Vina Pravinar, si Pravinar Singh ng Thailand. Number 3 ko lang siya kasi, syempre, when it comes sa beauty kasi, hindi ko talaga bet. When it comes sa performance, yan, bet na bet ko yung mga pa-eksena ni Vina, yung mga swimsuit. Sana magpataba pa ng very light kasi malapit na siya sa butot balat. At saka, bawas-bawasan niya yung filler sa lips niya. Feeling ko kasi naka-usli yung nguso niya. Charot! Sorry na. Patawad. Pero still, number 3 sa aking listahan sa Miss Universe sa aking, ano kayong ginagawa ko ngayon? Hot pics. Ay, tawang-tawa naman ako. Nakakaloka naman kasi si Vina Pravinar. Bakit nakaganon yung nguso? Nakakaloka. Ayan! Number 2 sa aking listahan. Number 2 sa aking listahan, Nadia Mejia na Ecuador. Sa Ecuador, Nadia Mejia, mataas-taas din yung followers nito with something 398K followers din sa Instagram. Oh my gosh. Ang sexy, ang talino, maganda, everything about Miss Nadia Mejia ng Ecuador. Talaga, isa sa mga sikat na mga Latina na pwedeng kumabog sa Miss Universe competition. Although hindi naman masyadong malakas ang Ecuador sa Miss Universe, pero malay natin, di ba? Ang hilig pa naman ngayon mag-corona ng Miss Universe na first time ever, di ba? So, hopefully ay mag-shine bright like a diamond itong si Ecuador. Kasi gandang-ganda talaga ako dito kay Nadia Mejia. My gosh, oo talaga. Nararamdaman ko, kabog talaga sa Ecuador for today's video. Ngayon sa prediction ko, pero hanggang sa November sa Miss Universe competition, Nadia Mejia, ilaban mo ha. So, kung may makita ako sa yung medyo off, tingnan natin kung kakabog ka pa ba. Pero, number 2 sa aking listahan, Nadia Mejia ng Ecuador. At syempre, ang aking number 1 sa aking prediction, first ever prediction sa Miss Universe 2025 ay Indonesia Mangga. Oh, hindi, syempre. Wala pa silang contest. Naniwala naman sila. Syempre, pasabi nyo pasabi sa mga Indonesian silang number 1 ko ha. Syempre, may number 1 sa aking listahan. Walang hayong bias to. Kasi Pinoy ako di ba? Walang kabayas-bayas. Maria Atisa Manalo na Philippines. O, di ba? I think siya pa din. So far sa more than 50K, hindi, mga 50 na ba? Or 40 plus pala. Basta mga ganun, 50 na contestant na confirm. Maria Atisa Manalo so far, ang aking number 1 sa aking listahan with 590K followers sa kanyang Instagram. Sana supportahan ninyo yung Instagram ni Atisa kasi alam nyo naman, mahilig sa followers yung may-ari.
Nakakaloka. Ayun, so, siya ang nakikita kong mag-Miss Universe. Ngayon lang. Ngayon lang. Pero I don't know sa mga susunod na araw. Kasi hindi pa ina-announce yung mga iba, maluloka kayo sa imong kontesto. At saka sa mga susunod na mga sasali, maluloka talaga kayo. Marami na akong narinig-rinig, pero feeling ko malalaglag si Atisa sa top 10 na lang. Charot lang. So, tiwala ako so far sa ipinapakita. At so far, tiwala ako na si Maria Atienza Manalo. So far lang naman. Huwag kayo abisyosa hanggang November 2. Nako, kinakabahan ako. Sana ma-maintain ni Atienza ang momentum niya hanggang sa Miss Universe competition. But so far, syempre, alam naman natin yung credential ni Atienza Manalo. First runner-up sa Miss International noong 2018, tapos top 10 naman siya sa Miss Cosmo noong 2024. May number 1 sa aking listahan, Maria Atienza Manalo ng Philippines. Ayan ang aking first ever hot prediction ngayong 2025 para sa Miss Universe. Kayo, sino yung mga gusto nyo? Sino yung gusto nyo hindi ko nabanggit? Huwag kayong mag-alala yung mga hindi ko nabanggit, hindi ko mga habit. Charot lang. Hindi, yung mga hindi ko nabanggit, malay mo naman, may magagawin silang umangat pa sila. Pero so far kasi yung mga hindi ko nabanggit, wala talaga No more chances of parang may chance silang back-to-back stage. Ganun lang. Ay, feeling ko lang. So, itong top 10 ko na to, more possible na makakapasok to sa top 20 or top 30 man ng Miss Universe competition. Kasi sa credentials, sa beauty, sa performance, kabog na kabog. That's why sila ang aking top 10. Kayo may violent reaction ba kayo dyan? May views and opinion kayo? I-comment down below lang ninyo. Ito ang aking kasi ito yung aking prediction demonetized edition. Maraming salamat, and this has been Gazel Ortega. Paalam!